Purihin ang Diyos. Salamat sa Panginoon na tayo ay buhay pa sa katapusang linggo ng taong ito. Magtatapos na mga kapatid ang 2023 at tayo nagpapasalamat na tayo pa ay binigyan ng buhay upang makaabot nito. At tayo ay patuloy na kumikilala sa Diyos. Patuloy na naghahandog para sa Diyos. At narito na tayo sa katapusang linggo ng Disyembre 2023. At ilang araw na lang ay bubukas na naman ang bagong taon. Yan ay 2024. Hindi na maaring babalik pa ang nakalipas na mga taon. Ang babalik na lang ay ang mga alaala. Naway bigyan natin ng kanais-nais, malalim, taus-pusong pagbubulay-bulay ang ating buhay. At tayo'y maghanda na haharap sa bagong taon. Tayo'y mga taong matungkulin, responsible, matungkulin, o may tungkulin na haharap sa Diyos sa ating buhay, sa bilang mga katiwala sa buhay na ito. Atin mo nang bigyan ng Diyos ang sa panalangin upang tayo gabayan. Ama naming Diyos, aming makapangyarihang Ama, aming ipinagkakatiwala sa inyo muli ang panahon ng pangangaral ng inyong salita. Narito ay iyong itataas ang iyong salita babaw sa lahat ng inyong mga pangalan. Samahan niyo kami na maging makabuluhan ang aming panahon muli sa inyong salita. Buksan niyo ang aming pandinig na makarinig na maayos at ang aming pangunawa sa pamamagitan ng inyong Espiritu. Ng Espiritu ng unawa at karunungan ay siyang mamamahala sa amin upang buksan sa amin ang bawat bagay naming marinig upang maging kabahagi muli sa aming buhay. Gawin mo kaming mga taong mga responsible sa mga bagay ng aming marinig upang hindi dadaan ang mga ito na walang kabuluhan. Bagkus magiging mga bagay na bago na lalago kami sa pananampalataya. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Nanda ko mga kapatid ang isang mensahe sa pagharap sa bagong taon. At mga tungkulin natin, mga karapat-dapat na gagawin o tungkulin sa pagharap ng bagong taon. Tayo nga'y mga katiwala lamang, ang ating buhay ay hindi atin at ang mga oras, mga araw, mga panahon na hindi atin. Kaya nang ipagkatiwala muli sa atin ang dagdag na panahong yan, tayo'y matungkulin na haharap sa Diyos. Ay gumawa tayo ng 4 na panununtunan o karapat-dapat nating gagawin at natungkulin sa pagharap ng bagong taon. Naway ang ating mga damdamin, ang ating mga pag-iisip ay handa na gagawin ang mga ito
Hindi lang magiging mensahe para sa panahon ng pagsamba, ngunit mensahe para sa buong taon upang ayusin, upang ah, ihahanda, upang magiging matagumpay tayo sa taon na namang darating at sa taon pang darating kung ang Diyos ay mahabag pa sa atin na tayo bigyan. Kaya unang tungkulin natin na dapat nating gawin sa pagharap ng bagong taon ay pupunta tayo sa pagpapasalamat. Pagpapasalamat, ibig sabihin, pabalik tayo at babalik tayo sa nakaraan at ating bilangin ang maraming bagay na ginawa ng Diyos, ginanap ng Diyos para sa atin. Kaya depende yan sa iyo, depende sa iyong listahan. Ang Biblia nagsasabi sa Efeso 5:20 na laging nagpapasalamat sa Diyos Ama sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Laging nagpapasalamat sa Diyos Ama sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. 1 Tesalonica 5:18 naman, pasalamatan siya. Pasalamatan ang Diyos sa lahat ng bagay. Yun. Lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos sa atin, yun ang pasasalamatan. Hindi naman ang ating ginagawa, ang ginagawa ng Diyos. Kaya ibig sabihin ng Diyos ang pasasalamatan dahil siya namamahala sa atin. Buhay niya, buhay natin ay buhay niya. Ang ating buhay ay sa Kanya. Lahat ng mga bagay na nangyayari, nagagawa sa buhay na ito, ay dahil sa Kanya na ating buhay. Kaya atin siyang pasasalamatan. Salamatan natin siya sa mga gawa. Una ni Kristo. Mga gawa ni Kristo sa Ebanghelyo, huwag nating kalimutan. Yan ang dahilan ng ating kaligtasan. Yung Ebanghelyo na ating sinabing 5 bagay. Si Jesus na ating kapalit. 2 bagay, ang pasalamatan mo siya na kapalit na sumunod sa inyong linabag. Pasalamatan natin siya na siya ang Diyos, siyang tagapagligtas na gumanap ng ating parusa, namatay siya para sa atin. Pasalamatan natin siya sa Ebanghelyo dahil siya ang ating tagapagtubos, tayo binili niya. Salamatan natin siya dahil sa pagiging siya ay ating tagapamagitan at tayo binigyan ng kapayapaan sa pagharap sa Diyos. Salamatan natin siya sapagkat siya ang sakripisyo para sa atin, sa ating kasalanan. Salamatan natin siya sa Ebanghelyo dahil siya ang gumawa upang ang hustisya ng Diyos ay mabuo. Wala nang hanapin ng Diyos. God, through Jesus Christ, was satisfied in His justice when Christ died for us. Yon, pasalamatan natin ang Diyos sa ating kaligtasan. Tayo binuhay niya. Tayo pinatawad. Tayo pinawalang sala. Tayo ginawang mga anak. Yon, kaligtasan. Kailangan hindi tayo malimot sa pagbuhay niya, sa pagpatawad niya, sa pagpawalang sala niya, sa paggawa niyang anak sa atin. At ang iba pang mga bagay sa kaligtasan. Salamatan natin siya sa Espiritu ng Diyos, sa Kanyang Espiritu na nananahan sa atin. Salamatan natin siya sa Kanyang gabay, pag-iingat araw-araw. Gabay. Araw-araw, iniingatan tayo, tinuturuan tayo sa ating gawin, sa ating trabaho. Tayo ginagabayan. Salamat sa pag-iingat. Tayo'y binabantayan ng Diyos sa lahat ng lakad, sa bawat araw. Ang daming araw sa isang taon, 365 days. Lahat ng yon, iniingatan tayo. Salamat o Diyos, purihin ka sa iyong pag-iingat.
Salamatan natin ang Diyos sa kanyang pagbibigay ng ating pangangailangan. Pagkain, ang ating bahay, ang ating pandamit, ang ating lahat na maiisip mo. Pwede kang gagawa ng lista. Pasalamat tayo sa bawat pagkain sa araw-araw, bawat iniinom, sa hangin na ating hinihinga, sa mga pangangailangan sa ating bahay, sa pangangailangan ng ating mga anak, sa pangangailangan ng ating asawa, sa trabaho na pinagkatiwala niya. Tayo nagpapasalamat sa lahat ng pangangailangan. Kaya mayroong awit na count your blessings, name them one by one. Tayo na ang bahala niya. Hindi na natin masasabi yan dito sa mensahe. Kaya magbigyan natin siya ng mga oras bago tayo harap sa bagong taon. Pasasalamatan siya sa maraming mga bagay. Bibilangin natin. At utos niya. Napasalamatan na ba natin ang lahat ng bagay? Lahat ng bagay, sinabi niya. Ay tayo nagkakasala, kundi tayo nagpapasalamat sa Kanya. Bilangin natin. Salamat tayo sa Biblia na tayo'y nakakabasa, iniingatan, pinutulungan ang Diyos sa Kanyang salita ay patuloy na nangungusap sa atin. Sa pangangaral ng salita ng Diyos, tayo nakakarinig ng mensahe. Salamatan natin siya. Salamatan natin ang Diyos sa mga paraan ng biyaya. Sa mga paraan ng biyaya. Ano bang mga paraan ng biyaya? Ang salita ng Diyos. Ang panalangin. Ang pagsisisi. Ang pananampalataya. Yan. Ayan ang ating pasalamatan. Mga paraan ng biyaya, ang salita niya araw-araw na tayo'y ginagabayan. Ang pangangaral, ang ating ang salita niya. Binabasa natin o binabasa pa ba natin? Pasalamatan natin siya patuloy sa mga bagay niya. Salamatan natin ang panalangin. Tayo nananalangin at dalangin natin na turuan tayong manalangin. Salamat tayo sa mga paraan ng biyaya. Salamatan natin ang ating pamamahay, ang ating asawa, ang ating anak. Salamatan natin ang church, ang mga kapatid, ang bawat isa sa ating pagsama-sama. Kumari magpapasalamatan tayo sa isa't isa. Salamat. Salamat dito, salamat dito. Ganon. Salamat sa trabaho. Salamat sa lapi na ating natatanggap sa trabaho. Salamat sa panahon. At marami pang iba. Magkaroon ka ng listahan. Meron akong teacher noon na nagtuturo sa amin nung kami missionaries na. School ng mga missionaries, niruan kami na maglista kami ng 100 na mga bagay tungkol sa aming asawa at aming gagawin at pasasalamatan. Biro mo yan, 100. At ang iba sa amin nakapaglista lang ng 30, ang iba 15, 100. Yon, magpapasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Pangalawa, tapos tayo magpapasalamat at gagawin natin yan ay ang pagsusuri. Bago tayo haharap sa bagong taon, tayo susuri. Ito, magsusuri, mag-uusisa. Yun ang ginagawa natin sa ating bahay, sa ating katawan. Sinusuri natin kung may sakit ba tayo, kung ano ang ating katawan. Sinusuri natin ang ating sasakyan, kung may sira ba. Anong mga bagay na mayroon tayo, ating sinusuri. Inuusisa.
tinitingnan. Kaya nga si Pablo sa pangalawang Korinto 13:5 nagsasabi, suriin ninyo kung kayo ba ay kay Kristo. Yun ang pinakamalalim na suri. Suriin ninyo kung kayo'y nasa pananampalataya ba. Mabigat yun. Sabihin, suriin mong Kristiyano ka ba? Sumampalataya ka ba sa Ebanghelyo? Si Propeta Hageo, sa Hageo 1, Hagay 1, 5, and 7. Itong kapitulong ito nagsasabi tungkol sa pamumuhay ng Israel na nalimutan nila ang Diyos. Sila nagtatayo ng ganito, nagpapaganda ng bahay. Kaya sinabihan sila ng Diyos, suriin ninyo ang inyong mga daan. Sabi niya, ganito ang sinasabi ng Panginoon, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Suriin ninyo, usisahin ninyo ang inyong mga lakad, ang inyong mga daan. Sa English pa, thus saith the Lord of hosts, consider your ways, mga daan. Suriin natin ang ating daan, ibig sabihin ang ating lakad, ang ating buhay. Ibig sabihin ang ating buhay, ating lakad araw-araw. Ano bang nangyayari sa atin? Ito yung sinasabing spiritual literacy. Ano ba yung literacy? Makakabasa. Turuan tayo magbasa, makakabasa tayo. Kaya nung nasusulat, mababasa natin agad. Ngayon, nababasa ba natin ang ating buhay? Yan ang sinabi ni Solomon sa Kawikaan 14:8. Proverbs 14 verse 8, ang sabi niya, ang karunungan ng matatalino ay upang makakaunawa sa kaniyang mga daan. Tingnan nyo. Ang karunungan ng matatalino ay upang makakaunawa ng kaniyang mga daan. The wisdom of the prudent is to understand his ways. Naintindihan ba natin ang ating mga sarili? Kilala ba natin? Ibig sabihin, kilalanin natin ang ating mga sarili kung tayo may karunungan mula sa Diyos. Dapat kumilala tayo sa ating mga daan, sa ating sarili. Hindi dapat ang tao ang magsabi sa atin. Dapat tayo at mula sa Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin. Dapat makilala natin ang ating sarili. Kaya pag-uusisa, kailangan ito ng mga tanong. Pag-uusisa ay tanong. Pag ikaw ay usisahin ng pulis, anong gagawin? Tanong talaga yan. Pag may mga krimen, tanongan yan. Pupuntahan ka, tanungin ka dito, tanungin ang laming tanong. At yan ay usisa or suri. Tatanungin. Gagawa tayo ng mga tanong. I will make some questions that are suggestions only. At ikaw mismo, sa iyong pagharap sa Diyos, suriin mo ang iyong sarili. Gagawa ka ng maraming tanong. Gumawa ka ng mga headings, no? Ito'y tungkol sa Diyos, ito'y tungkol sa aking lakad, ito'y tungkol sa kasalanan, ito'y tungkol sa aking pagiging basta marami. Gagawa tayo ng 6. May listahan ako dito. Una, ako ba ay sumusunod sa pananampalataya at naging karapat-dapat sa Ebanghelyo? Yan ang una nating tanong. Ang pagkakristyano ay pagsunod sa pananampalataya. Di ba ninyo nalimutan yan na aral? Pagsunod sa pananampalataya. Hindi natin sinusunod ang pananampalataya. Ibig sabihin, ang ating pagsunod ay ayon sa pananampalataya. Sumunod tayo una sa Ebanghelyo, ating pinanampalatayanan ang Ebanghelyo, kaya sumunod tayo sa utos na sumampalataya. Kaya nang sumunod tayo sa pananampalataya, itong pananampalataya natin sa Diyos, ating connection sa Kanya na pananampalataya, iyan ang pagsunod. Sa pamagitan ng patuloy na pakikinig sa salita, tayo sumunod sa pananampalataya. Ang pananampalataya ang tumatanggap niyan. At tayo lumakad ayon sa pananampalataya upang tayo maging karapat-dapat sa Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo na siyang dahilan ng ating kaligtasan. Doon tayo umayon itong pananampalataya natin.
sa lakad na ito, umaayon tayo. Ibig sabihin, ang check ng ating buhay ay Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo, karapat dapat sa Ebanghelyo. Ibig sabihin, ang measure sa ating lakad ay laging sinusukat kung tayo ayon ba. Sapat ba ang ating lakad ayon sa Ebanghelyo? Yon, para sinusukat tayo worthy of the gospel. Ako ba ay lumalakad sa gabay at kapangyarihan ng banal na Espiritu o sa laman? Ang akin bang lakad araw-araw ayon sa Espiritu ng Diyos o ayon sa laman? Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng mamumuhay na hindi espiritual. Ang ating buhay, Kristiyano ngayon, ay espiritual na. At sa paraang yan, lumalakad tayo sa gabay ng Espiritu. Ako ba'y lumalakad ayon sa Espiritu, ayon sa laman? Patawarin tayo ng Diyos. Humingi tayo ng tawad kung sa laman, kailangan ayon sa Espiritu. Pangatlong tanong, ako ba ay namumuhay ayon sa mga paraan ng biyaya? Ito, marami ito. Sinabi natin kanina, pasalamatan ng mga paraan ng biyaya. Ngayon naman, atin namang tuklasin kung tayo ba ay namumuhay ayon sa paraan ng biyaya. Ano bang mga yan? Salita ng Diyos. Ako ba ay namumuhay araw-araw na nagbabasa ng Biblia? Ako ba ay nagbubulay-bulay bawat umaga? Ako ba ay nagbabasa patuloy nito? Ako ba ay nag-aaral? Panalangin. Ako ba ay nananalangin patuloy sa paggising sa umaga, sa tanghali, sa hapon? Sa mga bagay ba na kailangan kong gagawin, ako ba ay nananalangin upang kilalanin ang Diyos? Panalangin. Karunungan. Ako ba ay namumuhay sa karunungan? Hindi tayo makatanggap o makarinig sa Diyos at uunawa sa mga yun pag hindi tayo namumuhay ayon sa karunungan. Ang karunungan ay siyang dahilan upang marinig natin ang mga bagay na ibig ng Diyos na ating idagdag o gawin sa ating buhay. Kaya karunungan, isang paraan ng biyaya yan. Pananampalataya, itong pananampalataya natin. Tayo ba'y namumuhay sa nananalig? Nananampalataya pa ba ako patuloy sa Diyos? O namumuhay ayon sa laman? Pagsisisi, ako ba'y nagsisisi patuloy? Ang kapangyarihan ng Diyos ba ay gumagalaw sa aking buhay upang ako'y nagsisisi sa bawat kasalanan na nagagawa ko? Ako ba'y lumalago sa pananampalataya at nagbubunga? Paglago, tayo tinuturuan bawat Biyernes sa inyong Sabbath day o ikaw ay nagbabasa ng Biblia. Tayo ba'y lumalago? Lumalago sa pananampalataya, lumalago sa paraan ng biyaya, lumalago sa salita ng Diyos, lumalago sa panalangin, lumalago sa karunungan, lumalago sa pagsisisi, lumalago sa pananampalataya, lumalago sa lahat ng spectrum ng pananampalataya. At nagbubunga ba tayo? Tingnan natin ang ating mga buhay kung namumunga tayo sa ating Christian life. Kung nagpatuloy tayong binabago ng Diyos sa ating pag-iisip, sa ating mga bibig, sa ating mga pagdaramdam. Yan. Paglago at pagbubunga. Ako ba'y isa pang mapagkatiwalaang katiwala? Ako ba'y isang matapat na katiwala? Ano ibig sabihin yun? Tayo'y katiwala. Mga katiwala ng Diyos. Sabi ng 1 Corinto 4:2, ang mga katiwala ay kailangan matatapat. Katiwala tayo ng buhay, katiwala tayo ng mga ari-arian, katiwala tayo ng panahon, katiwala tayo ng salapi, katiwala tayo ng ating katawan, katiwala tayo ng panahon, katiwala tayo ng Ebanghelyo, katiwala tayo ng pananampalataya, katiwala tayo ng salita ng Diyos. Lahat. Walang ate. Wala tayong pag-aari. Wala. Zero. Wala tayo. Buhay, hindi ate. Hininga, hindi ate. Katawan, hindi ate. Pera, trabaho, asawa, anak, lahat sa Kanya. Ginagawa lang tayong katiwala. Tayo ba'y matapat pa na katiwala? Huwag natin kalimutan yung katotohanan na yan.
Baka inangkin natin na akin ito, akin yan, akin yun. Maring yun. May katotohanan naman sa mundong ito na tayo pinagkakatiwalaan lamang. Kaya hindi tayo mga taong nag-aangkin sa hindi atin. Tayo mga katiwala, tayo pa ba'y mga matatapat na katiwala? Kilala ko ba ang aking sarili ukol sa aking mga kasalanan at ako ba'y nagsisisi? Ito, kilala ba natin ang ating mga sarili tungkol sa mga kasalanan, tungkol sa ating mga kasalanan? Ano ba ang mga bagay na dapat matanggal, dapat mawala, dapat pagsisihan? O ano bang mga kasalanan na ako pa'y namumuhay ngayon at patuloy akong sinisira ng kasalanan ito? Yun, maglilista tayo. Mahabang listahan ito. Personal mo, huwag mo ipapakita. Gawin natin ito. Una, pagpapasalamat. Gawa ka ng listahan ng pagpapasalamat. Ikaw ay haharap sa pagpapasalamat. Pangalawa, punta ka sa pagsusuri. Ako'y pupunta sa pagsusuri. Maaring mag-asawa, magsama. Pwede. Pero, maya, personal na naman. Turuan mo ang anak mo, gagawa niyan. Kami sa linggo, sa mga members ng church, gagawa kami sa hapon. Matapos ang samba sa umaga sa hapon, gagawa ng mga ito. Pasasalamat, pagsusuri. Magawa ka ng iyong lista. Yun lang ay mga mungkahi kong mga tanong. Maraming pang mga tanong na ating gagawin. Sabi mo, ang dami naman yan, pastor. Hirap yan. Huwag mong sabihin yan. Dapat tayo matapat at sumunod sa Diyos sa paraan na tayo ay mga mapagkatiwalaang katiwala. Matatapat na katiwala. Pangatlo, matapos ka gumawa ng pagsusuri, ay gagawa ka ngayon ng pagsisisi. Pagsisisi, sapagkat gumawa ka ng pagsusuri, at sa iyong pagsusuri, anong bunga ng iyong pagsusuri, ay yun ang pagsisihan. Anong mga bagay na iyong linista, na ikaw ay nahulog, na ikaw ay nagkulang, na ikaw ay kumaliwa, dapat kumanan, tayo magsisisi. Ayon sa Juan 1:9, kapag ihahayag natin ang ating mga kasalanan, ay matapat siya at makatarungan upang tayo ay patatawarin at linisin ng ating mga kasalanan. Sa Santiago 4, mabigat ang sabi tungkol sa pagsisisi. Ang pagsisisi una ay pagsuko sa Diyos at pagsalansang ng dyablo. At matapos natin gawin yan, sinabi ng Biblia tungkol sa pagsisisi, kung tayo ay namumuhay sa kasalanan, ay sinabi niyang lumapit tayo sa Diyos at siya lumapit sa atin. Santiago 4. Tapos, maglinis kayo sa inyong mga kamay, kayong mga kasalanan. Linisin daw ang mga kamay. Dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang isip. Ano pa? Magpipighati kayo at magdadalamhati. Isipin nyo yan. Ang ating pagsisi, nangailangan ng pagdadalamhati, pamimighati, pagdadalamhati, pag-iiyak. Magsiiyak kayo. Hayaang mapalitan ang inyong pagtawa ng pagdalamhati at ang inyong kagalakan ng kabigatan. Yun. Yan ang mga salita ng pagsisisi. Sa ating pagtingin sa likod, sa pananaw natin sa nakalipas, at anong mga bagay na ginawa nating maaaring karumal-dumal, mga sikretong bagay na hindi alam ng iba, ang ating pagkamakamundo. Ang isa sa nakakatakot ngayon na kasalanan ng mga Kristiyano ay ang hawak ng cellphone. Kung anong mga bagay na ating ginawa doon at ating ipinalit sa Biblia.
Ilang kayang libong oras ang ating ibinigay sa ating cellphone at ilan namang oras lang ang ating ibinigay sa Diyos sa kanyang salita. Yan ang pinaka nakita ko sa isang video sa YouTube. Isang pastor ay nagtuturo na ito sa panahon ngayon, ang cellphone ang pinakamalaking idol ng Kristiyano na kailangan nating bigyang pansin na tayo magiging makamundo sa pamamagitan nito. Kaya gumawa ako ng aksyon sa aking sarili. Tinanggal kong napakarami kong mga Facebook friends. Kaya sa Messenger ko, iilan lang yan. Mga kapatid ko lang at yung mga Kristiyanong iilan. Siguro mga 15 na pangalan. Bigla ko isang kaibigan ko nakita ko, 4,000 ang kanyang friends. At biro mo ba pag scroll mo yan? May Facebook, Messenger, kakatakot. Punta ka sa YouTube, punta ka sa Twitter. Ang ating buhay ay hindi atin. Ang ating panahon ay hindi atin. Huwag nating angkinin at huwag nating ipaubaya ang ating mga sarili sa kamunduhan. Tayo magsisisi. Pagsisisi, paglilinis. Walang ibang biyaya ng Diyos na tayo linisin. Ito lamang, pagsisisi. Kaya ang pagsisisi ay paglilinis matapos tayo gumawa ng tinatawag na pagsusuri. Nasuri na natin, papunta na tayo sa paglilinis. Ito ang mali sa akin. Ito ang kasalanan ko. Ito ang problema ko. Ito ang problema namin mag-asawa. Magsisi tayong dalawa. Maaring magsabi ka rin. Maaring tayong grupo. Grupo, kayo dyan, sa Taib. Magsama-sama, magpatawaran. Sa harap, huwag tayo magplastikan. Confessing to one another. Maglinis din tayo sa ating relasyon. Patawaran, magsabi ng totoo. Ito ang bagay na ako hingi ng tawad sa inyo. Yun, gawin natin yan. At nangangailangan niya ng pagpapakumbaba kasi hindi maaari yan sa walang pagpapakumbaba. Katapusan, pagsusuko. Matapos natin yung ginawang pasalamat, pagsusuri, pagsisisi, tayo lininis na ng Diyos sa pagsisisi. Tayo hinugasan na ng kanyang dugo. Doon sa pagsisisi pala ayon sa 1 Juan 1:7. Kapag lumakad tayo sa liwanag at siya ay nasa liwanag, tayo patatawarin ng Diyos at linisin ng ating mga kasalanan. If we walk in the light as He is in the light, yan, we have fellowship one with another. Karoon tayo ng pagkakaisa at linisin tayo ng dugo ni Jesus. Ang ibig sabihin nun, paglayo'y mamuhay sa liwanag. Bakit nasama doon ang paghuhugas? Kailangan nyo ng pagsisisi sa isa't isa, confessing one another, pagkukonfess ng ating kasalanan sa bawat isa. Tapusan pagsusuko, tayo sumuko sa Diyos. Isuko ang ating mga sarili, isurrender. Roma 6:13, huwag na natin paghariin ang kasalanan. Bagkus, ihahandog na natin ang mga bahagi ng ating katawan ayon sa katuwiran. We offer the parts of our bodies as instruments of righteousness. Ang Diyos sa kanyang katuwiran ay pinagkatiwala sa atin. Naging matuwid tayo sa pamamagitan ni Kristo. Kaya ang katuwiran na yan na narito sa atin ay mamumuhay tayo ayon yan, ayon sa ganun. Kaya ang mga bahagi ng katawan natin, mamumuhay tayo ayon sa katuwiran ng Diyos. Iaalay ang ating mga mata, iaalay ang ating mga bibig, ang ating mga pandinig, iaalay ang ating puso, ang ating mga kamay. Iaalay yan. Ayon sa Roma 6:13. Sabi ba nga kanina, linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga kasalanan.
Iaalay din ang kamay. Iaalay din ang bibig. Oh, tapos pinapalinis itong bibig na ito, itong matang ito, ang nakakatakot na makikita. Matapos na linis ay iaalay muli. Paglinis at paghahandog, pagsusuko. Isusuko natin, iaalay, italaga yon. No? Pagsusuko, pag-aalay, paghahandog, pagtatalaga. Ayon sa Roma 12:1, dahil sa kahabagan ng Diyos. Ano yung habag ng Diyos? Ebanghelyo, yung ginawa ni Kristo sa atin. Mga kapatid, makikiusap ako ayon kay Pablo, Roma 12:1, ayon sa kahabagan ng Diyos na ihandog ninyo ang inyong mga katawan bilang hain, yun, handog na buhay. Sabihin itong buhay natin, araw-araw hanggang babalik ang Panginoon, handog ito. Kailangan lamang ng subalit bago yung gawin, sabi niya, tayo muna ay magbago ng sa pagsisisi. Baguhin tayo na sa pagsisisi. Huwag umayon sa sanlibutang ito. Ayon niya, ihandog. Nauna ang paghandog, tapos mamaya pagsisisi pala. Ang ibig sabihin, bago tayo maghandog, nagsisisi at nagsusuri. Yun naman ang ginawa natin ngayon sa ating mensahe. Ihahalay, iaalay, isusuko. Yun ang ating gawin bago ang bagong taon. Bawat isa sa atin mag-aalay. Bawat isa sa atin magpapasalamat, magsusuri, maglilinis sa pagsisisi. Maraming listahan sa mga bagay na ating pagsisihan. Listahan ng ating pagsusuri. Listahan ng ating pagpapasalamat. At di na tayo siguro maglista ng ating pagsusuko. Ating isuko ang ating mga sarili. Ating iaalay ang ating mga buhay. Tayo mag-asawa, magsuko. Luluhod bawat mag-asawa, ang ating anak, magsasama-sama tayo, susuko sa Diyos. Huwag tayo pagpalain. At ito ang ating mensahe sa pagharap ng bagong taon. Pagpapasalamat, pagsusuri, o pag-uusisa, pagsisisi, at paghahandog. Tayo manalangin. Purihin ka man namin Diyos dahil sa mensaheng ito na ihanda mo kaming haharap sa bagong taon. Kahabagan niyo ang bawat isa sa amin. Kahabagan niyo ang mga kapatid ko sa Taif, sa kanilang mga sarili, sa kanilang mga buhay, sa kanilang pagharap sa bagong taon. Naway sila nga ay tunay na matungkulin na gawin ang mga ito. Na huwag silang pabaya. Na huwag kaming pabaya na kahit alam namin, hindi namin gagawin. Gawin nyo kaming mga matatalino at mga masipag sa pagsagawa ng mga ito na nangailangan ng iyong kapangyarihan at gabay. Purihin ka o dakilang Diyos sa inyong mga biyaya sa nakalipas na 2023. Haharap kami sa bagong taon. Aming ialay muli ang aming mga isip, mga damdamin sa paggagawa ng mga ito. Dalangin namin ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat mga kapatid, naway pinagpapala ang inyong panahon ng salita ng Diyos. Hanggang sa sunod nating pakikinig ng mensahe.